Muli po sa pangalan ng Iglesia ni Cristo ay bumabati kami sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito, ang Pagbubunyag. Samahan niyo po kami ng kapatid na Israel sa buong panahon po ng gagawin naming pagtalakay. Maraming salamat kapatid na Edgar at maraming salamat po sa lahat ng aming mga taga-subaybay at pinakahangad po namin na ang aming gagawing pagtalakay ngayon ay makatulong po sa inyong ginagawang pagsusuri. Sa pagkakataon ito, kapatid na Israel, ang mapapanood naman po niya at papakinggan yung ginawa nating panayam kay kapatid na Grace Mosqueda ng lokal po ng Bayugan, distrito ng Agusan del Sur. Narito po siya. Ako si kapatid na Grace B. Mosqueda, 32 years old. Ako po ay nakatala sa lokal ng Bayugan, distrito ng Agusan del Sur. May tungkulin po ako sa pananalapi, isa po akong may bahay at isang guro sa elementarya. Ako po ay dating Katoliko. Dati po ay naniniwala ako na ang pagsamba sa mga santo ay isang gawain na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kasi yun ang kinalakihan ko at yun ang nakikita ko sa aking mga magulang, maging sa aking mga ninuno. Aktibo po ako dahil kasali po ako sa tinatawag na youth sa aming simbahan at saka yung buong pamilya ko po ay may mga tungkulin doon sa dating relihiyon na kinabibilangan ko. Pupunta doon sa Cebu, sa Santo Niño, tapos magdadala po ng panyo para ipunas doon sa santo dahil pinaniniwalaan na nakakagaling daw ng may sakit. Si kapatid na Grace ay isa pong elementary teacher at siya po ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. At ang sabi niya, kapatid na Edgar, noon daw talagang naniniwala siya sa pagsamba sa mga santo na ang gayong gawain daw ay nakalulugod sa Panginoon Diyos. At ayon pa rin sa kanya, kapatid na Israel, sa interview natin sa kanya, yun ang kanyang nakalakihan sapagkat yun ang nakikita niya na ginagawa ng kanyang mga magulang at binanggit niya maging ng kanyang mga ninuno at sila daw lahat ay mga may tungkulin dun po sa dati nilang relihiyon. At kabilang daw sa kanilang sinasamba noon yung tinatawag nilang Santo Niño at si Birheng Maria. At mabuti po ay pakinggan natin ang bahaging yun ng ating panayam sa kanya. Kung darasal po ang buong pamilya, doon po kami nakaharap sa altar na iba-ibang mga santo yung makikita. Kabilang po sa mga santo na sinasamba namin noon ay yung Santo Niño, yung Birhen Maria, tsaka yung Santo Cristo, nakapako sa krus. Mayroon na tayong ginawang pagtalakay, kapatid na Israel, na kung saan ay inaamin ng mga pare sa Iglesia Katolika na talagang meron po silang sinasamba na mga larawan at mga imahen ng kanilang kinikilalang mga santo at kabilang na po riyan si Maria. Yan ang pag-usapan natin ang tungkol kay Maria. Ano po ba ang pagkakilala ng mga kaanib sa Iglesia Katolika kay Maria? Ang mabuti po ay basahin natin ang isa pong aklat na pinamagatang Glories and Virtues of Mary na sinulat po ng mga autoridad sa loob ng Iglesia Katolika. Sa sangkatauhan, si Maria ay nagkaroon ng kaganapan ng biyaya para sa lahat ng tao. Siya ay itinalaga upang maging pambuong daigdig na tagapamagitang babae sa anak ng Diyos at sa atin. Si Maria ay kinakatawan ng araw na nagbibigay liwanag sa buong daigdig. Ayon po sa pagtuturong ito ng Iglesia Katolika, si Maria daw po ay isang tagapamagitang babae na pambuong daigdig. Yan ho ang taglay nilang paniniwala. Pero pagka sinangguni po natin ang Biblia, si Maria po ba ay itinalagang tagapamagitan ng Panginoon Diyos? Ang mabuti po ay basahin na natin ang banal na kasulatan. Dito po sa unang Juan sa 2 at 1, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama,
si Hesukristo ang matuwid. Sana po ito ang tanggapin natin. Opo. At ito sana ang ating pong sampalatayanan. Ayon po kay Apostol Juan, ang mga lingkod ng Diyos na nahulog sa kasalanan ay meron pong tagapamagitan sa Ama. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo ang matuwid. At hindi po sinabing si Maria. Pero mababasa ho ba natin sa Biblia na merong kasamang tagapamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin. Dito sa unang Timoteo sa 2 at 5, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Maliwanag po ang pagtuturo ng Biblia. Kung paano iisa po ang tunay na Diyos, ay iisa rin po ang tagapamagitan ng mga tao sa Kanya. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Iglesia Katolika lang po nagsasabi na mag-ina ang tagapamagitan, maaaring maging tagapamagitan din si Maria na ina ng Panginoong Hesukristo. Sa Biblia po, wala akong ganun eh. Hindi po mag-ina ang tagapamagitan. Sa makatid, ang turo po ng Iglesia Katolika, mga kaibigan, na si Maria ang pambuong daigdig na tagapamagitan, ito po'y walang batayan sa Biblia. Kasalungat pa po ng mga katotohanan nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, ano pa po ang maling aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria? Pakinggan po natin. Dito po sa isang aklat na pinamagatang Ang Aking Birheng Mariang Tagapamagitan, sa pahina 57 hanggang 59. Ito po ay sinulat ng mga otoridad sa loob po ng Iglesia Katolika. Pakinggan po ninyo ang ating mababasa. Palakasin mo, Birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa sa ikakikilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong mga utos. Luwalatin ang iyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng buong ninga sa aking puso. Sambahin ka at tuwina'y alalahanin. Sapagkat ikaw ang Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas, at ang buhay. Ito pa po ang isa sa pagtuturo ng Iglesia Katolika ukol po kay Maria. Si Maria raw po ay Diyos ng awa, pag-asa, tungkod, lakas, at buhay ng mga Katoliko. At dahil sa ganyang paniniwala, kapatid na Israel, ano po ang naging pagkakilala pa nila kay Maria? Ayon po sa kanila, nananalangin sila kay Maria sapagkat sila raw ay kanyang pakikinggan. Kaya nga, inaari nila na tagapamagitan na si Maria at kinikilala pa nilang Diyos ng awa na doon nga raw sila nananalangin. Bukod po dyan, kapatid na Israel, bukod sa kinikilala si Maria na Diyos ng awa, paano pa nila kinikilala si Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo? Dito pa rin sa aklat na ito ang Aking Birheng Mariang Tagapamagitan sa pahina 63. Ganito po ang mababasa natin. Ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha, mahabag ka, ina ko, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Ito pa po ang itinuturo ng Iglesia Katolika ukol po kay Maria. Hindi po ba nakakagulat ang pagkakilalang ito ng Iglesia Katolika kay Maria? Siya raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakakagulat po talaga yan, kapatid na Israel, sapagkat ang pagtuturong yan ay wala naman po sa Biblia. Kaya ano naging masamang implikasyon po ng maling doktrinang yan ng Iglesia Katolika na si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ayon sa kanila, si Maria raw ay manlilikha at dapat na sambahin at purihin. Sa makatid, mga kaibigan, si Maria po ay pinakikilala at kinikilala ng Iglesia Katolika na di umano ay Diyos daw at makapangyarihan pa raw sa lahat. Ano kasamaan ng aral na ito, kapatid na Israel, na hindi lang kilalanin si Maria bilang tagapamagitan, kundi kilalanin rin siya na Diyos ng awa at Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ang mabuti po ay sangguniin natin ang pagtuturo ng Biblia. Dito po sa Juan, sa 17:3 at 1, sa pagtuturo po mismo ng ating Panginoong Hesukristo, ganito po ang mababasa natin. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya,
Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mong iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay, si Hesukristo. Ito po ay bahagi ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ikaw, na ang tinutukoy niya po ay ang Ama, ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa makatwid sa Biblia po, at ang ating Panginoong Hesukristo po mismo, itinuturo niya na iisa ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Gaano kahalaga ang pagkakilalang yan, kapatid ng Israel, na ang makilalang iisang tunay na Diyos ang Ama at hindi Diyos ang anak at hindi rin Diyos maging ang kanyang inang si Maria. Napakaliwanag po ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang paniniwala po sa Panginoon Diyos na iba rito ay mali at hindi po ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan. Kaya sana po maunawaan ng mga nagsusuri, mga kaibigan, ng mga aral na yan ng Iglesia Katolika kay Maria, hindi po pagpaparangal. Yan po ay hindi pagdakila sa Kanya. Yan po ay paglapastangan sa Panginoon Diyos, sapagkat yung kanilang sinasabing pagkakilala kay Maria, labag po sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At doon sa interview natin kay kapatid na Grace, kapatid na Israel, binanggit din niya na sinasamba nila yung Santo Cristo, na larawan o rebulto ng Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus. Mabuti yung bahagi po na yun, ang interview natin sa kanya ay muli nating panoorin at pakinggan. Kabilang po sa mga santo na sinasamba namin noon ay yung Santo Niño, yung Birhen Maria, tsaka yung Santo Cristo na nakapako sa krus. Pupunta doon sa Cebu, sa Santo Niño, tapos magdadala po ng panyo para ipunas doon sa santo dahil pinaniniwalaan na nakakagaling daw ng may sakit. Kapatid na Israel, ayon mismo sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, saan ho ba galing yung di umano larawan ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil dyan ay atin pong basahin ang isa pong aklat Katoliko na pinamagatang My Catholic Faith na sinulat po ni Louis Laravamoro sa pahina 255. Ganito po ang mababasa natin sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Sinasabing ang modelong ginamit ng dakilang pintor na si Leonardo da Vinci sa kanyang paglalarawan kay Hesukristo sa guhit niyang Ang Huling Hapunan ay isang binatang may di pangkaraniwang kagandahan na may anyong namumusap ng ganap na kawalang malay at katapatan. Pagkaraan ng ilang taon nang handa ng iguhit ni Leonardo da Vinci ang larawan ni Judas, ang taksil na apostol, nahirapan siyang humanap ng modelo. Kaya't naparoon siya sa mga dakong pinamumugaran ng kasamaan, sa mga dakong pinagtitipunan ng pinakamasasamang kriminal upang makatagpo ng isang nababagay na modelo. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga kriminal, mga lalaking may mababang uri na ganap ng nawalan ng lahat ng damdamin ukol sa kagandahang asal, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. Sa wakas, isang araw ay at tumalili sa sulok ng may anyong mapanganib at maladyablo, kaya't natiyak ng pintor na tapos na ang kanyang paghahanap ng modelo para kay Judas. Nang lumapit siya, napasang-ayon niya ang lalaki sa alok ng isang malaking halaga ng salapi upang umupo bilang modelo. Ang sunod-sunod na pag-upo ay halos matatapos na ng isang araw, ay sinabi ni Leonardo da Vinci, alam mo, mula nang dumating ka, para bang nakita na kita noon sa isang dako. Maaaring ako ay nagkakamali, ngunit ang aking damdamin ay mapilit. Dahil dito ang tao sa pagbulalas ng kanyang kawalan ng pag-asa ay sumigaw. Oo, nakita mo na ako noon. Ako yaong walang malay na binata na umupo bilang modelo para sa larawan ng Kristo roon. At ngayon, tignan mo kung paano ako umupo para kay Judas. Para kay Judas. Sana, kapatid na Edgar, napansin ng ating mga taga-subaybay na
nang gumuhit si Leonardo da Vinci, ay gumamit siya ng modelo para doon sa huling hapunan na kanyang ginagawa. At ang sabi pa po diyan sa aklat na yan, doon sa kanyang paglalarawan sa Panginoong Jesucristo, doon sa guhit niyang ang huling hapunan, isang binata na may di pangkaraniwang kagandahan, na may anyong nangungusap ng ganap na kawalang malay at katapatan. Yun ang kinuha niyang modelo. At pagkaraan ng ilang taon po nang handa namang iguhit ni Leonardo da Vinci ang larawan ni Judas, nahirapan siyang humanap ng modelo. Kaya ang ginawa ho niya ay di sa aklat na yan, pumunta siya dun sa mga lugar na pinamumugaran ng mga masamang tao, mga dakong pinagtitipunan ng mga pinakamasasamang mga kriminal para makahanap siya, makatagpo siya ng isang nababagay na modelo ni Judas Iscariote. At ayon sa ating binasa, kapatid na Edgar, nakita niya ang lahat ng uri ng mga kriminal, mga lalaking may mababang uri, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. At ang sabi, sa wakas niya, ang sabi sa isang araw na minatyagan niya ang isang taong wala ng kabuluhan na tumalili sa sulok ng isang bahay-aliwan. Ang kanyang mukha ay may anyong mapanganib at maladyablo, kaya't natiyak ng pintor na tapos na ang kanyang paghahanap para doon sa modelo kay Judas. Kaya nga nang lumapit si Leonardo da Vinci sa lalaki na gusto niyang gawing modelo ni Judas Iscariote, pumayag sapagkat inalok sa kanya ay isang malaking halaga kapalit ng pag-upo bilang modelo. Mga kaibigan, maring nakatawag ng inyong pansin yung katotohanan ng ang modelong ginamit pala ni Leonardo da Vinci para iguhit ang Kristo roon ay siya rin palang modelo para iguhit ang larawan ni Judas Iscariote na isang taksil na apostol. Alamin natin, sino po yung lalaki iyon na naging modelo sa larawan ng Panginoong Jesucristo na yun din pala ang modelo sa larawan ni Judas Iscariote. Ang mabuti ay basahin natin dito sa isang aklat na pinamagatang Mga Butil na Ginto na sinulat ni Gerardo Maximo sa pahina 120 hanggang 121. Ang dalawang modelo sa taka at nakapangilabot na pangyayari ang kasaysayan ng balitang Huling Hapunan, ang masterpiece ni Leonardo da Vinci. Matapos maiguhit ni Leonardo ang 11 apangkop na modelo para kay Jesus ng kanyang kwadro, sa mahaba niyang paghanap ay natagpuan niya ang isang binatang umaawit sa koro ng katedral sa Milan na nagngangalang Pietro Bandinelli. Ang Pietrong ito ay isang ulirang estudyante, anak ng isang nakaririwasa sa buhay, datapwat higit sa lahat ay isang masunuring anak na gumaganap ng tungkuling Katoliko. Sa isang salita ay may ulirang ugali, ulirang Katoliko, at laging nasa grasya ng Diyos. Inanyayahan niya sa kanyang estudyo at nang mailarawan ang estudyante ay labis na nasiyahan si Leonardo pagkat angkop na angkop sa larawan ng kanyang Jesus sa kwadro. Makaraan ang ilang buwan ay pagod naman siya sa paghanap ng isang modelo sa Judas ng kanyang kwadro. Sa isang paglalakad niya sa mga lansangan ng Roma ay nakasalubong siya ng isang taong pangit. Mabalasik ang pagmumukha, matatalim ang mga mata, mahaba ang balbas, ano pat larawang tunay ng isang desperado. Inakala ni Leonardo na ang taong ito ay angkop sa kanyang Judas. Inanyayahan niya at ang taong ito ay sumama naman nang ang tao o Judas na modelo ay dumating sa kanyang estudyo, ay nagpalingalinga, tumingin sa lahat ng sulok at pagkatapos ay tumitig sa balitang pintor. Ito ay nagtanong, ano ang inyong napapansin sa aking estudyo? Hindi po bago sa aking paningin ang inyong estudyo. Ako ay napanik na rito. Nakaupo na sa luklukang ito at kinunan na ninyo ng larawan noong ako ay estudyante pa. Kayo ang si Ginoong Pietro Bandinelli, ang modelo ng Jesus sa aking kwadro. Opo, ako nga. Ngunit anong laki ng inyong ipinagbago? Isinalaysay ng naging estudyante ang kanyang malungkot na kasaysayan, naging alibughang anak,
nilustay ang kanyang kayamanang minana, nilustay ang lusog ng katawan, naging laman ng mga sugalan at taberna, naging latak ng lipunan. At ngayon ay kagaya ni Judas, isang desperado. Sana napansin po ninyo na ayon dito sa aklat na ito, si Pietro Bandinelli po, yung naging modelong ginamit ni Leonardo da Vinci para iguhit ang larawan daw ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos, yung larawan naman ni Judas Iscariote. Kaya nga po sa ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia Katolika na pagluhod sa larawan daw ng Panginoong Hesukristo sa huling hapunan ni Leonardo da Vinci, naluluhuran po ang larawan din ni Judas Iscariote. Sa makatid, yan ay ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. Lumuluhod sila sa larawan, sa kanilang kinikilalang mga santo, maging sa ribulto o larawan ni Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, sabunin natin ang Biblia para inyong lubos na maunawaan kung ang gawain yan ay ayon po sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ano po sinasabi ng Biblia? Sinasang-ayunan ba ng Biblia ang ginagawang pagsamba sa mga larawan? Basahin po natin ang pahayag ng banal na kasulatan dito po sa Exodo sa 23 hanggang 5. Ganito po ang mababasa natin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Sana narinig po natin ang pahayag na ito ng banal na kasulatan. Maliwanag po ang mahigpit na pagbabawal ng ating Panginoon Diyos sa pagsamba po sa mga larawan, sa mga imahen o sa mga ribulto o mga Diyos-Diyusan. Kaya ano ang babala, kapatid ng Israel, ng Panginoon Diyos sa mga sumasamba sa larawan? Katunayang napakabigat na kasalanan ang nagagawa sa Kanya ng mga lumuluhod sumasamba sa larawan. Maliwanag po ang ating binasa. Ang sabi ng Panginoon Diyos, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Sa makatwid, ang pagsamba po pala sa mga larawan o mga ribulto, kahit pa sabihing iniuukol din sa Panginoon Diyos. Pero ang katumbas po pala nito para sa Panginoon Diyos ay pag-ayaw o pagtanggi sa Kanya ng tao na ang katumbas naman ay tiyak po na kaparusahan mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya yan po dahilan kung bakit iniwan po ni kapatid na Grace ang kanyang dating relihiyon, sapagkat naunawaan po niya na mali na sambahin yung kanilang kinikilalang mga santo at maging si Maria na ina ng Panginoong Hesukristo at gayon din ang di umano larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, narito po ang kapatid na Grace. Inimbitahan po ako nung nag-college po ako sa San Francisco. Inimbitahan po ako sa isang pamamahayag. Doon ko na differentiate na iba talaga yung paniniwala ng Iglesia ni Cristo sa paniniwalang Katoliko noon na kinabibilangan ko dahil sa tinatawag na tatlong persona. Hindi ko maintindihan, marami akong tanong sa isipan na hindi nasagot ng mga taong kasama ko sa reliyong yon. Tapos, sa Iglesia ni Cristo, doon ko po na-discover sa doktrina na iba talaga ang kalagayan ng Diyos at saka kay Cristo. Para sa akin, napakahalaga po ng pagiging Iglesia ni Cristo. Dahil dito ko po nalaman yung mga kamalian, naituwid ko yung mga kamalian dati, at dito ko po na-discoveryhan yung katotohanan. Sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na sa aking mga mahal sa buhay, nananawagan po ako na i-try nyo i-discover yung Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pagdalo ng pamamahayag. Doon po malalaman natin yung katotohanan. Hindi lang po tao ang sasagot, kundi ang Biblia. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Nananawagan din po kami sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan ito na sana po alamin natin
at suriin po natin ang ginagawa nating mga paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Tiyakin natin nakasalig po sa katotohanan. Kapatid na Israel, nais nating muli liwanagin sa ating mga sumusubaybay, lalo na sa panig ng mga kaanib sa Iglesia Katolika na itinuturo natin ang mga katotohanan ito. Wala tayong layunin na saktan po ang inyong damdamin, sugatan, kundi ang layunin namin makarating kayo sa katotohanan upang magawa po ang tunay na paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos upang tabuhin natin higit sa lahat ang kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Muli salamat po ng maraming mga kaibigan sa inyong ginawang magsubaybay. Nag-aanyaya po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, Opo. salamat po ng marami sa iyo. Opo. Sa mga biyaya, pagpapala mo po sa buhay namin. Amen. Salamat po muli ginamit na kasangkapan ng programang ito ng Iglesia Opo. upang patuloy na maipalagan na pangipong makadalisay na araw. Amen. Panginoong Jesus, lagi na itulungan ng mga sumusubaybay Opo. makarating sa pagkaunawa, tanggapin sampalatayanan ng mga katotohanan Opo. upang magawa ang tunay na paglilingkod sa ating dakilang Ama. Amen. Ama namin Diyos, umaasa kami muli, narinig mo pong aming panalangin Opo. at binabasbasan mo pong iyong pamamahala Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.